Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Bagong ambulansya handog ng NGCP sa Pangasinan. Functional Literacy Program hatid ay pag-asa sa mga kabataang Pangasinense. 55 mga Pangasinense nagtapos sa Basic Bread and Pastry Production at Basic Driving ng TESDA. At Unifast Test Grant na ihatid sa mga college student ng University of Eastern Pangasinan. Unang ratsada. This is a ambulance or PTV, patient transport vehicle. Ambulance. Ambulance kasi may mga gamit. Parang No? iba ata. Serbisyong pangkalusugan ang isa sa mga prioridad ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaliwat kanan ng mga isinasagawang pag-iikot ng Giconsulta program na naghahatid ng libreng check-up, mga gamot at bitamina. Patuloy rin ang pagtatayo ng mga bagong ospital at pagdagdag ng mga makabagong kagamitan sa mga ospital. Kaya't malaking bagay sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa probinsya ang bagong ambulansya na handog ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yung part to go nung ni-request niyo yung health services. Yeah. Mas mapapabilis daw ang pagresponde sa mga emergency at magiging mas ligtas ang pagdadala sa mga pasyente sa mga pagamutan. Hindi pa naman daw dito nagtatapos ang pakikipagtulungan ng NGCP kay Governor Gico III para sa iisang hangaring maghatid ng dekalidad na serbisyo medikal. For future donations. Future donation. So, ang preference, if medicines. Medicines kasi yun ang pinamimigay na namin sa tao eh. Nagpasalamat naman muli si Governor Monmon Gico sa malasakit ng NGCP sa mga Pangasinense. Matamis ng ngiti ang handog ng mga kabataan mula sa Umingan, Pangasinan matapos nilang makumpleto ang Functional Literacy Program na hatid ng First Spouses League of Pangasinan sa ilalim ng Project Tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan na pinangungunahan ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Gico. Layunin ng programa, maturuan ng mga out-of-school youth at ilan pang mga bata sa probinsya na magbasa, magsulat at ng magandang asal. Patuloy sa pagsuyod ang grupo katuwang ang iba pang sangay ng pamahalaang panlalawigan sa iba't ibang bayan para maihatid ang serbisyo at dekalidad na edukasyon para sa mga kabataang Pangasinense. Namahagi rin ang grupo ng school supplies para naman sa mga magsisibalik eskwela sa bayan ng mga Tarem. Sa pagsisimula ng school year, naway makatulong daw ang kanilang mga natutunan para sa unti-unti nilang pag-abot sa kanilang mga pangarap. Malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at skills para makakuha ng trabaho. Kaya't malaking bagay para sa 55 mga Pangasinense ang pagtatapos nila sa kursong Basic Bread and Pastry Production at pati na rin Basic Driving sa isinagawang skills training. Nagsimula ito noong June 2 at nagtapos noong June 6. Bahagi ito ng pinalawak na Employability Enhancement Program ng Pangasinan Peso katuwang ang TESDA Pangasinan. Isa ang mga skills training at education sa isinusulong ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III para sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan kasi ng mga ito, tumataas ang kanilang tsansa na makahanap ng trabaho na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang mga buhay. Tuloy-tuloy rin naman ang paghahatid ng oportunidad ng kanyang administrasyon bilang pagtupad sa pangako ng mas maayos na buhay para sa bawat kababayan. Hindi bababa sa 1,000 mga college students ng University of Eastern Pangasinan ang nakatanggap ng Unifast Test Grant para sa second semester ng academic year 2024 to 2025. Magagamit ng mga benepisyaryo ang natanggap na scholarship grant para sa kanilang edukasyon. Layon din ang aktibidad na maibsan ang gastusin ng kanilang mga mag-aaral at magulang ng mga ito lalo't magsisimula na naman ang school year. Magpapatuloy pa ang pamamahagi ng scholarship grant para sa mga susunod na batch. Pangako naman ng binalonan LGU sa pangunguna ni Mayor Ramon R.G. Gico IV ang patuloy na suporta para sa mga mag-aaral hanggang sa makapagtapos ng kanilang napiling mga kurso.